Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po'y narito naman sa ating palatuntunang #blessings. No? At tayo po ay mapalad dahil kasama po natin dito po sa ating episode ngayon ang isa sa pinaka matanda ko namang pari, si Father Mar Baranda ng Holy Rosary Parish sa Bicutan. Father Mar, kumusta ka naman? Mabuti po, Bishop. At magandang araw po sa inyong lahat. At ako po ay natutuwa na makasama dito sa palatuntunang #blessings. Ako, Father Mar, excited na ako mako-host ka dahil alam ko isa ka sa mga anchor sa ating programa sa Radio Veritas, di ba? Sa Hello Father, pag Wednesday, tama ba? Oo nga po. Siyempre, iba yung naririnig yung boses at ngayon nakikita ang mukha mo. Nakikita po, Bishop? Oo, makintab nga eh, no? Father Mar, siguro magandang dito sa episode natin ngayon kasi natataon naman na kapistahan ng Santo Niño, no? Ay maganda yung ating maipakilala naman yung ating mga special guest na kabataan ngayon, no? Oo nga, at kung nga, natutuwa at kasama natin itong mga kabataan, Bishop, no? Kasi bata ko nung araw. At siguro napakaganda kung ipakilala muna natin sila. At siyempre, magsalita din sila tungkol sa kanilang, kung taga saan sila, no? Kung ano yung ginagawa nila sa kasalukuyan. Unahin natin si Nobili Pangilinan. Ako po si Nobili Pangilinan, 18 years old at nag-aaral sa National University. Second year na po ako. Nagte-take po ako ng marketing management. Wow, Nobili. Ibig sabihin ay balang araw gusto mo maging negosyante ba? Ganun ba? Opo, ganun. Talaga ha? Okay, very good, ano? Si ano naman? Si Dayan Sanchez. So ayun, ako po si Dayan Sanchez, 19 years old, nag-aaral po sa Pamantasan ng Lungsod ng Pasig, taking up Bachelor of Secondary Education po. Nakatira po ako sa Santa Cruz, so malapit lang po sa school namin. At 4th year na po ako, graduating po this year. Apo. Wow, no, education. Gusto mo ba maging teacher? Opo. Wow, naku, yan ang mga Nag-OJT na po. Yan ang mga kailangan natin ngayon, ano, yung mga guro, no? Okay. Nobili tsaka Dayan, no? Alam naman natin na itong episode natin, no, ay nakaugnay dito sa kapistahan ng Santo Niño. Alam niyo ba itong kapistahang ito ay ipinagkaloob sa atin ng Batikano, no, na talagang katangi-tangi sa Pilipinas, no? Tayo lang ang parang nagdiriwang nito eh, no? Sa buong mundo, no? Kasi mahalaga sa atin itong debosyon sa sinasabi nga Senyor Santo Niño. Father ba, alam ko pag kapistahan ng Santo Niño, dumadayo ang marami sa Cebu. Oo. Ano? Kasi meron dong, ano ba yung festival doon? Yung Sinulog. Naka-attend ka na ba niyan? Hindi pa, Bishop. Ako din, kaya hindi ako maka-attend yan kasi simula na naging pari ako, syempre, piyesta ng Santo Niño, hindi ka naman makaalis, nagmimisa ka. Tapos nung naging obispo ako, mga parokya na meron ako sa diocese ko, sa San Jose Nueva Ecija, pati dito sa Pasig, may mga parokya ng Santo Niño, hindi ako makaalis dito. No? Pero sa Bishop, sa Aklan, naka-attend ako doon, yung ati-atihan. Ano ba ang ano doon? Ano ba? Masaya ba? Masaya. At talagang ginadayo po, Bishop. Anong mga events kalimitan doon? Ano nangyayari? Yung pasayaw-sayaw, tsaka pasayaw-sayaw sa kalye. Siguro ang daming turista, no? Ang dami, Bishop. Anyway, dito sa kapistahang ito, magandang magkaroon tayo ng focus, no? Kasi Santo Niño, sabi nga nila, nakaraan yung panahon ng Pasko, di ba? Sabi nila, Pasko daw ay para sa mga bata, no? Tapos, eto tayo, Santo Niño, kahit papaano, tinitingnan natin si Jesus na naging bata. No? Mahilig ba kayo sa bata? Opo. Ikaw, Nobili, ba't mahilig ka sa bata? Nagtuturo po ako before ng mga bata. Parang ayun po, yan po sa ICC,
nag-ano po kami, nag-volunteer po kami every Saturday. Ay, oo nga pala, no? Kasi sabi nga, bukod sa nag-aaral kayo, kayo pala yung scholar ng ating ICC Soup Kitchen. Kitchen. Oo. Ano ba experience ninyo? Ikaw, Nobel, ano experience mo sa bata? Nagtuturo po kami doon every Saturday. So, kapag makulit po sila, kailangan suwayin. Kapag malikot, kailangan habulin. Ganun. Talaga? Sobrang mahirap pero masaya. Hindi na yata ako pwede sa ganyan, no? Mapapagod ako, baka lalo akong mangayayap, no? Ikaw, So ako po, ano po kasi ako, nag-start po ako na mag-scholar is grade 4. So isa rin po ako yung sa mga makukulit na bata noon na sinasaway din po. Pero ngayon po, ako na po yung nagsasaway sa mga bata ngayon na nag-a-assist po dyan sa ICC Soup Kitchen po. Maganda naman, ano? Nagkikwento kayo tungkol sa kakulitan ng bata, sinusuway ang bata. Pero sa tingin ko, sa kapistahan ng Santo Niño, kalimitang magandang bigyang diin ay yung mga magagandang katangian ng bata na siguro dapat nating tularan. Siguro yan ang maging discussion natin, ano, Father Mark? Yung no? mga qualities ng bata, no, na dapat tularan nating matatanda. Oo. Alam mo, si Father Mar, sabi ko, senior na yan, napari ko eh. Pero sa totoo lang, young at heart pa yan. Sa puso, Bishop, bata pa rin. Bata pa rin, oh. Kayo po ay nagpapakain ng mga bata, no? Opo, kapag hindi pa, yung mga 3 years old po, mga 4 years old, hindi po talaga sila makakain at ayaw talaga po nilang kumain minsan. Oo. Pero napakaganda, Bishop, nagpapakain sila, Oo. tapos nagtuturo pa sila, no? Oo, Nagkakatikais maganda pa. eh, no? Kasi ang sabi nga, hindi mo lang binibigyan ng food for the stomach, kundi food for the soul. Di ba? No, yun. Sige, sige mag-share nga kayo. Ikaw, Nobeli, anong nakikita mong ilan, isa, dalawa, na magandang katangian sa isang bata na dapat tularan nating matatanda o yung ating pagkakristyano? Ano po, tuwing Saturday po, nakikita ko po na sobrang saya po nila. Masaya. So, nakakahawa po yung pagiging masaya nila. Bakit mo nakita yung kahalagahan ng pagiging masaya? Ano po kasi, di ba, ngayon po, habang tumatanda na po tayo, parang hindi na po likas sa atin yung maging masaya ka ng pure. Oo, So, ba? parang meron na pong Oo nga, kasi may ibang matatanda parang walang saya nung nakasimangot, no? Oo. Pag nakakakita ka ng batang masaya, tama nga, nakakahawa, no? Tsaka baka nakakalimot na rin tayo, no? Kasi yan ang isang mahalagang dapat bigyang pansin sa buhay. Bata ka man o matanda, kailangan yung saya, no? Patingin ko, hindi lang naman masaya, nakangiti ka o tumatawa ka, no? Parang merong yung sinasabi lang, happiness within. No? Ganda, no? Ikaw din. Yung ano po, siguro yung minsan yung kakulitan po nila na minsan nakakainis na. Pero sa kabilang banda po, yung pagkainis na po yun, kapag nawala na po yun, parang mamimiss mo rin po sila na parang gusto mo nang inisin ka kasi hindi ka na nila napapansin or hindi ka na nila nabibigyan ng attention kasi nga gusto nating maging masaya para sa dahil sa kanilang mga bata. Aba, ibang anggulo yan, ha? Kasi parang tingin mo negative, parang may positive pala, no? Kasi yung sinasabi nga ni Dayan, kalimitan kapag sa una, maiinis ka dahil sa kakulitan. Pero pag nawala na yun, mamimiss mo. No? Kasi ganun ang bata, baka, hindi ko lang alam, no? Kung ano ang tawag doon, pero yun ang nakakatawag pansin talaga sa isang bata. No? Hindi ka bata kung sabi nga ay hindi ka makulit, no? Pero sa isang banda, yung pagiging makulit pala ay isang bagay na talagang hahanap-hanapin mo. At matututo rin po din tayo sa mga karanasan natin nung bata pa po tayo, di ba? Oo nga, yung kakulitan natin, no, na siguro matutularan din natin ang ating pagiging makulit doon sa Diyos, di ba? Siguro, tanda yan ng ating pagtitiwala at pananalig sa Kanya, no? Napakaganda po ito, tinatalakay natin, Bishop, kaya lang may signal na, kaya kailangan ipagpatuloy po natin ito sa pagbabalik ng palatuntunang #blessings